What if the reason why your business is not growing is not because kulang ka sa mga customers, but the reason is you are still entertaining the wrong customers? Napansin mo na ba yon mga boss, na sa computer business natin, ginawa mo naman lahat, alam mo yon, nag-OT ka, 'di ba? Ginawa mo lahat, mahanap ka ng maraming customers. Pero nafi-feel mo na parang hindi pa rin siya enough. Nafi-feel mo na parang merong kulang pa rin. Nafi-feel mo na nahihirapan ka pa rin sa negosyo mo. At yan yung magiging topic natin today. Kaya tapusin mo tong video natin mga boss, dahil after nito mga boss, malalaman mo na kung sino sa mga customers mo ngayon ang dapat mong fokusan. Ayun, so kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rudy Silvido, no? Isa po akong computer business owner for 6 years. And yung negosyo ko po ngayon is nagsusupply po kami ng mga computers, no? Mga laptop, and software. Meron din kami mga custom software development para sa mga companies. And right now mga boss ay nag-share po ako ng mga experiences ko po sa pagninegosyo, no, na pwede nating mapag-ukunan ng aral. So 6 years ago mga boss, habang kinakausap ko yung accountant namin, masinsinan po yung pag-uusap namin sa table ko. Dahil meron kaming mga customers mga boss na malalaking kumpanya na sobrang hirap singilin. Merong mga customers na ang tagal magbayad. So, alam mo yun, palagi kang nagpa-follow up sa kanila para magbayad sila. Dati kasi mga boss, ang dami naming corporate clients na sobrang sakit sa ulo. Aside sa sobrang demanding, no, palaging nagpapa-quotation sa'yo, pero doon sa competitor umu-order, di ba? At meron pa mga customer mga boss na umorder sa'yo, ang gusto nila is ura-urada talaga. Meron silang order, gusto nila kinabukasan agad andyan na. Pero kapag dumating na yung time na singilan, ang hirap ng singilin. Yun lang, di ba? So ang gusto ko lang talaga mga boss is dapat yung mga customer namin is they have to follow our company rules and regulations. Kung meron kaming pulisiya sa ganito, dapat yun masunod. So ang problema dito mga boss, ako na lang naawa talaga sa company rider namin dahil pabalik-balik siya doon sa kliyente namin. Noong una, pumunta siya doon, sinabi wala yung boss. Yung pangalawa, pagbalik niya doon, hindi pa daw napermahan. Pangatlo, sinabi na nag-abroad na daw si boss. Alam mo yun, mga ganong alibay na sobrang alam na natin yung mga ganong galawan. So, doon ko lang napagtanto mga boss, no, na kahit pala yung mga malalaking company ay ganun yung estado nila, ganun yung galawan nila na alam mo yun, dinidelay nila yung bayad nila. So, later on, na-realize ko na kaya siguro ginagawa nila yan is dahil nahihirapan din sila sa cash flow nila. So, kagaya sa atin mga boss, negosyante rin tayo. So, meron din tayong problema sa cash flow. So, ang ginagawa nila mga boss is dinidelay nila yung bayad nila sa mga suppliers nila para gagamitin pa nila yung cash flow nila sa ibang bagay. So, ang problema lang doon mga boss, tayo yung affected kasi tayo yung nagsusupply sa kanila. So, ang solusyon ko doon mga boss, una, pinapabalik-balik ko yung rider ko doon. Pero ayaw talaga matigas talaga. Pangalawa mga boss, pinadalhan ko ng demand letter. Pero mga boss, meron talaga mga customer na sobrang kapal ng mukha. So sa pangatlong solusyon ko mga boss, sobrang basic lang pala. Kailangan mo lang maghigpit. So ginawa ko lang is ipinatupad ko yung pulisiya ng company namin. So, doon ko napagtanto mga boss na kailangan mo lang pala talaga na maging stricto at kailangan mo na ipatupad yung pulisiya ng company mo. So, ganun lang kasimple mga boss. And it works. So, after ko tinanggal yung mga basurang customer, alam mo yun, yung mga customer na matagal magbayad, yung masakit sa ulo,
after ko silang tinanggal, syempre yung natira is yung mga matitino. So, dun ko na-experience ulit na meron pala talagang customer na nagbabayad on time, merong mga customer na gusto nila cash magbabayad. So, sa akin, ay okay, hi, salamat. So, ayun mga boss, after naming na-implement yung ganong pulisiya, syempre marami po mga customer na mawawala. Syempre, sobrang dami talaga. Pero, merong mga natitira na matitino. And sa mga matitinong kliyente na yon, doon kami nagfo-focus ngayon. So, ayun mga boss, no, doon sa topic natin na minsan yung negosyo natin ay hindi siya nag-i-improve, hindi dahil sa kulang tayo sa customers. Ang dami nga nating customer. Kaso, meron tayong pinapasok na mga customers na masakit sa ulo. At dahil sa kanila mga boss, doon bumabagal yung growth ng company natin. Ang alam kasi natin mga boss na sa computer business, the more na mas marami kang customer, mas maganda. Pero in reality, piliin mo lang talaga yung mga karapat-dapat na customer para sa negosyo mo. So, ang technique lang talaga mga boss is maging stricto ka lang. So, kaya pala sa mga malalaking company, sobrang stricto nila. And yun yung SOP nila. So, yun pala yung pinaka-recipe talaga. I-implement mo lang yung dapat na i-implement. So, ang ginawa namin sa Blue Arm Computers, kapag napansin namin yung isang customer no, na masakit sa ulo, customer na matagal magbayad, customer na hindi nire-respeto yung terms namin, yung polisiya namin, automatic yan, ikis yan sa amin. So, paano namin yan ginawa? So, sobrang simple lang. Pina-implement ko lang talaga sa lahat ng department. From sales, marketing, to accounting, lahat. Basta merong interaction sa customer, pag ganun yung nakita nyo, ganun yung na-feel nyo, hindi yan yung customer natin. Move on tayo kasi sobrang dami pa ng customer natin na kailangan ng service natin. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na hindi lahat ng customer ay dapat merong access sa negosyo mo. Kasi ang problema dito mga boss, kapag gusto mo talagang iserve lahat ng mga customer na hindi mo na sila na-filter, doon siya bumabagal yung growth ng business mo. Kasi minsan, especially no, sa atin, gusto lang talaga natin kasi na makabinta at hindi na natin namamalayan na kinakain na pala yung energy mo sa masakit na ulo na customer, no? Doon sa mga customer na matagal magbayad, kinakain yung oras mo, na-stress ka na-stress na yung mga tao mo, and worst, affected yung operations nyo. And yun yung umihila sa growth ng negosyo nyo. Kaya be careful sa mga ganyang customer. Okay? So, kung gusto mo na maiwasan yung mga ganyang customer, pwede kang pumasok sa grupo natin. Pwede tayo mag-usap doon. So, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section. Okay? Pumasok ka doon and mag-usap tayo doon sa loob. So, one last message mga boss, I always believe na hindi lahat ng customer ay dapat merong access sa negosyo natin. Kasi sometimes mga boss, protecting our computer business is knowing who to serve and knowing who to let go. So, ayan lang mga boss, no? Thank you so much for watching this video. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!